Karamba sa DWIZ. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Sa DWIC 882. Balik tayo, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Sama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Ulit sa inyong lahat. Yung mga hindi po makasakay, ilan lang naman daw. Huwag kayong mag-alala. Makakasakay din kayo. Wala raw maaapektuhan, sabi ng DOTR. Niya ang strike na yan. Relax kayo. Relax na ba? Sabihin ng bukas na naman ang balita, MMDA. Naglibreng sakay sila. At wala daw nangyari sa transport strike. Oo, pero hanggang ngayon, issue pa din yan. Why don't you address the issue once and for all? Bakit yung strike ina-address nyo? One way or the other, maski na iisa na lang ang issue nila, mag-strike yan. Ang inyong asukasuin, yung Issue. Oo. Hindi problema yung strike. Ang problema rito, yung modernization. Yan ang Hindi issue. planchado eh. Kumbaga, lukot-lukot eh. Ikaw ba, pare Joel, pag may lakad ka, gusto mo lukot-lukot Ayos yun? na ayos ang mga mo pag sakay mo. Hindi, Hindi na. ilang sakayan, tricycle muna, then jeep, Oo. then ano. Hindi, bago tsaka- makarating sa pupuntahan. Saka din Tignan ninyo yung mga 1930s na Mercana na maayos. Walang gusot mayaman doon. Ito gusot na gusot eh. Ito na naman, ito si Leonie na naman, Montemayor. Pare, May sinabi na naman. Oo eh. Ito naman Dating agriculture secretary po. Kaninong presidente ba siya kay-ERAP? Hindi. FBR. Hindi. GMA. Tama, GMA. Leonardo Montemayor. Sabi niya po, dapat daw itong si Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan ng NEDA ipaniwanag sa publiko kung yung kanyang nirekomendang Executive Order number 62. Yung 62 po na yan yung nagbaba ng taripa na napakalaki. Binaba to 5% na lang from 30 ang bigas. Ipaliwanag daw nitong si Balisacan sa publiko kung bakit hanggang ngayon hindi pa bumababa yung presyo ng bigas. Ilang buwan na yung Executive Order number 62. 96% na raw po ng mga dapat dumating na bigas nasa merkado na. Pero hindi pa bumababa. SEC. Si SEC talaga. Paliwanag mo, bakit nag-recommend ka ng executive order, hindi naman bumababa. Paliwanag mo yan. Si Secretary naman. Si Leonie naman porket valedictorian ka lang ng high school. Ayan, Ganyan ka magsalita. Hindi mo ba naintindihan na ang hirap-hirap magpalabas sa ports? Nandoon nakabitin eh. Ito po ang sitwasyon. Ang sabi ni Ginoong Montemayor, yan po ang Federation of Free Farmers. Chairman. Alam niyo ba yung pamilya na yan? Chairman. Libo-libo hektarya na kanilang nama ng lupain. Sa Pangasinan. Pangasinan. Ibinigay sa mga magsasaka. Ganon ka genuine ang kanilang concern. Kilala ko po yung kasi naging kaklase ko yung si Raul. No? Ganon kalaki yung concern nila. Kaya pag nagsasalita ako, ang tendency ko maniwala pag nagsasalita ito Kapag maniwala talaga sila. Dahil doon sa ginawa nilang biro mo, lupa nyo na yan. Pinamigay mo. Okay? Ang sabi po nila, ni Ginoong Montemayor, dito kay Balisacan, ang advice niya, bumisita kayo sa mga palengke. Doon makikita nyo kung gaano kataas ang presyo ng bigas. Okay? Tapos, bumisita rin kayo sa mga
bukid. Doon naman makikita nyo gaano kababa ang presyo ng palay. So, merong disconnect dyan. I-disconnect. Ang baba ng presyo ng palay dahil nga dyan sa walang yang executive order na yan. Kasi pare ko, akong trader, ang mura-mura na importation eh. Baba ng tariff eh. Ba't ko bibili ng mahal sa iyan? So binagsak po nila yung presyo ng palay, pero ang presyo ng bigas sa palengke, ayan. At saka ka mag-propose ng solusyon. Yan, matapos. Medyo maangas, ano? Yan yung madating. Medyo may dating. Oo. Maangas yung proposal. Hindi, nasa opisina ka. Ang proposal mo sa presidente, baba natin ng taripa. Pero isama natin yung baboy. Yeah. Ano lang naman, sir, Secretary, ano yan? Step by step to. Kasi inaayos ko natin yung production chain at saka logistics sa local production. Kasi yun ang gusto natin mangyari. Papataasin natin ang share ng local production dito sa ating requirements. Ayan. Itong mga importation, pansamantala lang ho ito. Ngayon, nabibinbin ho yan sa ports. Kaya, wag ho kayo may pag-ano nyo. Pagdiskitahan. Oo, diskitahin ninyo si Jay Santiago na minura na niya. Yung sabi. Ito sabi ni Johnny. Oo. Balisakan, i-advise mo yung PPA at saka yung DA paano nilang ma-address yung port congestion. So, ibig sabihin, ginawa mo yung executive order, hindi mo nakita magkakaroon ng port congestion dahil dyan. At saka hindi mo... Hindi, palusot lang yung port congestion. Palusot pare. talaga. Yun ang totoo dyan eh. Kasi hindi naman totoo yun. sabi ni Jay, sabi ni Administrator Santiago, PPA. ang problema ho, hindi naman kami. Ang problema, yung mga consignees na binigyan Ayaw nilang ilabas. Ayaw nilang ilabas. Ayan. Mas gusto nilang mag-warehouse sila dyan sa pier. Yan. Ayan. Ilalabas lang nila pag yung presyo maganda. Hindi. Siyempre. Ano lang, ito muna eh. Marami silang nandito dyan sa bodega nila eh. Oo. Marami pa. Marami pang parating. Saan nila lalagay? Mag-warehouse muna kayo dyan sa pier. Ito ngayon. Dapat ilabas ninyo. Ilabas ninyo yung inyong mga nandyan sa warehouse nyo. Ayan. Ilabas ninyo yan. Yan, Secretary. Enforcement na ito. Enforcement. Dapat po malaman daw ni Secretary Balisacan, pag pumunta siya sa farm, na yung palay, bumagsak na ng 4 na piso hanggang 5 piso per kilo. Ang ibinagsak ng bilihan. Bilihan, oh. Yan. So, ang problema ni Balisacan, pag pumunta siya sa mga bukid, baka Habulin siya. banata siya ng mga farmer. Habulin siya ng itak ni Marlon Ronquillo niyan. May problema kayo. Teka muna, ang sakit naman ng salita mo na mula sa opisina niya, dinivise yung mga strategy. Saan? Tabletop simulation yung computerized yan, bro. Ano na ngayon? Technology. Really? Ba't hindi niya based? pinakita sa atin yun? Kaya kailangan ipaliwanag niya eh. Hindi mo maintindihan, kaya ginawa na lang niya. Ayun. Technology-based ito. Sinuggest na kay Presidente. Hindi nga, pinalusutan niyo pa yung taong bayan dyan eh. Walang hearing, wala lahat. consultations. Inintay niyo muna mag-recess sa Kongreso, tapos tsaka niyo sinubo sa Presidente. The best. Tiniming pa. Tiniming. Hindi pwede maglabas ng tariff measure kung merong session ng Congress eh. So ting may move sila sa tariff, ganyan ang ginagawa. Maghihintay ng recess at yung sa baboy, ganyan din ang ginawa nila. No? Hindi nyo pwedeng gawin, hindi nyo pwede, Secretary, gawin na rason na ang lumalabas dito sa ating palay production ay darak na lang. Kasi nag-i-import din tayo ng baboy eh. Darak na lang. Ang ating mini-meal ay puro mga darak na ang lumalabas. Ang palusot po kasi ni Secretary Chu Laurel, kaya raw hindi bumababa ang presyo ng bigas dahil meron daw pong naiipon sa mga pier. Pierre, in-inspection ba nga eh? Ilan yon? 20 million kilos. Wow, dami. 20 million. Ilang araw yun, pare? Wala pa kalahating araw. Kalahating araw. Kasi 50 million kilos po ang ating consumption a day.
So yung 20 million na yan, wala pang kalahating Ano araw. man tip of the ice cream lang yun. Almusal siguro, mako-cover ng 20 million. Di ko alam. Di natin alam, no? So sabi ni Montemayor nga, wala naman epekto yan 20 million na yan sa market price eh. Okay, 20 million kilo. Ang tindi, no? Yung press release nila. Million. 20 million. Kilos. Natenga sa pier. Kilos pala yun. Ang ating in-import, pinakamalaking importation tayo ngayon, 3.86 yata, million tons. 96% daw po na mga dumating na imported rice, nasa merkado na. Pinagdidiskitehan nyo yung 4% Na nasa pier. na nasa pier. Ha? Baka naman Dumating na. Baka naman mali na naman itong choice na to na si Francisco Laurel Chu ang ginawang DA Secretary. Hindi ko malaman, hindi ko alam. Parang nagiging dar din eh. Liwanag mo yung DAR. Baka akalain nila Department of Agrarian Reform. Hindi ho. Hindi. Yan ho yung dating William secretary. Dar na secretary. Puro ganyan din. Press release ko, takot-takot. Bakit bumabagsak ang agriculture? Okay, ang paliwanag niya, climate change. Yan. Ganon. Sabi ko nga noon, malas naman natin. Yung climate change, bukong tanging Pilipinas lang ang tinamaan. Ang nagpropose. Lahat ng buong mundo, kakapag-produce pa sila ng maganda agriculture, food. Okay? Tayo lang ang naminalas, tinamaan tayo ng climate change. Walang yung climate change lang. Napaka-focus mo naman. Kawawa naman Kawawa naman Pilipinas. ang Pilipinas. Bakit kami na lang? Hindi ka na ba naawa? The only Catholic country in the whole of Southeast Asia. Tapos ganyan, kami lang tinatamaan. Hindi ba? Yan. So, parang dar na rin to si mahilig sa palusot. Malapit-lapit na siya. One more statement and you will go. Ang sabi po ng mga nasa sektor ng bigas, yung 20 million kilos na yan, ginagawa nyo lang pong excuse. Dahil failure yung Executive Order 62, yung ang balisakan. Which was our point from the start dito sa Carambola. Ito kasi yan eh. Si Raul Montemayor kasi palagay ko, si Raul naman. Ito dapat, malaman natin dapat. Ilan ang pumasok na metric tons doon sa dating, halimbawa, 30 or 40% ang tariff. At ilan ang pumasok na using the 15%. Baka nagkahabulan yan eh. Baka. Di ba? Baka. Hindi ko muna papalabasin to. Pataasin ko muna ang presyo ng lahat para maano ko yung 40% tariff na binayad ko dati. Mas Again, business is business. Business. kaya One has nga to eh. consider Dahil these yung things. punto mo na yan, kaya sinasabi ni GM, PPA, na yung mga consignee, Nandyan lang. ayan, Oo, ayaw nilang bunutin. Oo, ayaw nila. Dahil gusto pa Palabasin kumita mo na man na mas nila. malaki. Pataas mo na yung presyo Yeah. para yung mga dati By nilang the way, binayaran ng tariff. binabayaran nila yan, di ba? Increased demorahe yung pag iniwan mo yung yung sa warehouse ng customs yan. Alam mo, Hindi nga nila palalabasin na kami nag-iiwan. eh. Okay. May delay nga sa processing ng ganun nila palalabasin yan eh. hindi nila gagawin nun. Meron silang paraan. Sila para. Okay. Pare, good news gusto mo ba? Anong good news? Okay. Nagmura na bigas? Hindi, Ang premier natin. Nagmura na ang palay. Hindi. Pero nagmahal ang bigas. Hindi, premier source sana natin ng foreign, direct Foreign investment. investment. Ay, turismo. Ako, Ngayon na sinasabi It will not ngayon happen. Hindi, yun na nga. Pero It will not happen. Dahil sa Ako, magpapaalam mo na impending sa at sinasabi mo. current modernization. Current modernization ng NAIA sa Premier Gateway ay maaaring mag-increase ang Tourism. tourism.
At sabi ko ba, okay ginawa pang lead ngayon yung yung sa NAIA. Oo, tapos, Yun daw ang... in fact, visitor arrivals have rose by 10% to 4.3 million in the last 8 months. So, at yan, tataas pa yan pag yung airport natin gumanda. statistics na naman yan Yan ang sinasabi ko Because of that, So, kung statistics sa kanilang nilalaban sa atin, sa taong bayan, labanan natin statistics. Ma'am, bago mag-pandemic, ilan ba yung... mahigit 10 million arrivals na tayo. Okay? Sa ibang bayan po, nahigitan na nila yung kanilang tourist arrivals ng pre-pandemic, nahigitan na nila ngayon. Tingnan nyo yan sa ASEAN. Nireport na yan. Okay? Tayo, nasa 4 million out of 10 million. Thailand, 23 million. Vietnam, 12.6 million. Indonesia, 11. Nahigatan na nga nila yung kanilang pre-pandemic. So, bakit puro statistics ang pinanlalaban natin? Hindi naman. They are building now more tourist rest areas. Hop on, hop off buses in the capital region. Ayan, mga ganyan. So, clean restrooms, information and gift centers. Ayos itong press release na to, bro. Tourism. Oo, tourism to. Yun na nga statistics. Ang ginamit nilang lead yung NAIA. Ang ano yun? Ganun na lang, statistics. Parang yung SONA ng presidente, 5,000 projects ng flood control. Statistics. Di ba? Dapat doon, ang malaman natin, nakasolve ba ng flooding? Yung mga flood control projects na yon na 5,000. 5,000, baka pinalitan lang yung isa imbornal, kasama na one project na yon. Ganun, no? Ganun Yun po ang hindi maganda sa statistics Ganyan din. Kailangan natin ng statistics. Guide sa atin yan Di ba? Pero hindi mo pwedeng gawing yan. Kasangkapan para manloko ng publiko na parang maganda ang nangyayari sa atin. According to statistics, Pati employment figures ng tourism, sinama rito Ewan ko ba? statistics. Statistics din, ilan ang job opportunities, Ang akin really, yung campaign, yung lagi mong tinatanong, dapat Asan yung campaign? asan yung campaign na, which would really attract yung tourism, foreign tourists dito sa bansa natin. Local tourism mukhang okay, umaandar. Basic po yan lahat ng bayan. Mga biyahe, mga tao. Lahat ng bayan, meron silang campaign. Lahat ng bayan. Para makaakit ka ng mga turista. Maski nga mahirap na bayan, meron Bakit tayo wala? Ang nangyayari? Saan napunta yung pera? Yung mga kanya-kanyang hotel at mga locally, regional, may Boracay, Siargao, Palawan, yung bang Lumalakad sila on their own. On their own Yun na nga Pero kailangan pa rin ng national na campaign. Okay? Kasi pag na-attract yung ganito yung kwento Dahil sa campaign ng national campaign for tourism, maaakit muna yung turista sa labas. Right. Kasi ang dami pong bayan competing. Sa sa pag-iisip nito mga turista na to. Okay. Pag nakita, mukhang interesting ang Pilipinas Yun yung purpose nung national campaign ng DOT. Mukhang okay yung Pilipinas kasi may campaign ka. At saka sila mamimili ng hotel. Doon papasok yung mga sinasabi mo, mga individual efforts individual ng mga hotel. Huling-huli na nga yun yung sa pag-iisip ng bumabiyahe tayo Sa huling-huli na natin na mamimili ng hotel. Ang una mo nang gagawin, mamimili ka sa mo gustong pumunta muna. Pag gusto mo na pumunta doon sa lugar na yon, hahanap ka ng airline ticket. Huling-huli na yung hotel. Okay? Yung kaya... Ang unang-una talaga, destination. I remember talking to some foreign friends of mine na iniinganyo ko pumunta sa Pilipinas. Ang sabi nga nila, where we are, nasa UK sila or even nasa... Mga Pinoy ito. Hindi, Amerikano, Foreigner talaga. Kasi Britain. kung Pinoy, kahit pa paano, Uuwi. meron foreigner, sabi niya, well,
what is in the Philippines? I mean, we hear the bad news. Yung sa Mindanao, okay, wala tayong magagawa dyan. Yung sa South. Anong But, bad news? Tapos na yun Yun na nga eh. Pero ang kanila, gustong-gusto nila pumunta sa Thailand or sa Indonesia, lalo na sa Bali dahil yung mga campaign daw, merong yung culture, yung... Yun na nga. Yun dito ang sa atin sinasabi daw, ko. diffused eh. What do you have to offer? We've heard about Boracay, that's it. Hindi. But these countries also have beaches. Pero sila, In, meron in offer terms daw of eh. culture, Diffused daw yung ating campaign eh. Hindi In nila terms of maintindihan. culture, mas ako pwede ko sabihin kasi blend tayo ng Western, Asian culture, 'di ba? We are very modern society. Although mahirap, pero hindi tayo backward, ganun eh. Blend po ng maraming mga traits na Pilipino, hindi natin na itutulak yan eh. Yung tama yung sinasabi ng kaibigan mo eh. Binanggit nung may isang Pilipino naman kagagaling lang ng I've been to Bali before about that was 10 years ago or something. Lalong nag-improve ngayon. Sabi niya pero mas maganda yung mga beaches natin pero dito may pupuntahan sila sa Ubud nasa gitna ng palayan, may mga lugar na Iba-ibang klase experience. Tapos walang mga commercial o tin shacks, yung mga puruyero gaya sa atin na doon talagang mukhang native yung lugar. May mga... Purposely ginawa ng Indonesian sinadya yun. government yun. May mga, what do you call this, di ba yung, ano sila? Pero wag natin gayahin yung Bali. No, we're not. But what I'm saying, We have meron our own silang brand. ino-offer na sila lang ang meron. I'm sure meron din tayo nun, bro. Napakadami. Napakadami. Kung anong probinsya ka pumunta. Tsaka kasi palaban natin sa tourism, yung natural na ugali ng Pilipino Yun. na kahit saan ka magpunta, very friendly. Dito nga pare, boatman, ito experience ko talaga to. Mga doktor, kasi meron kami mga medical mission no? Okay. Doon sa isang mission na yon, ang naging assignment ko doon sa Rotary Club namin, ipasyal ito mga doktor. Okay. So, dinala ko sa Boracay. Kasi gusto nila yung Boracay Mga mga foreigners to pa, mga doktor, tutulong doon sa medical mission. Ganyan. Sasakay, mag-arkila daw sila ng bangka. Okay. At sumama daw ako para may translator. So, sumama ako doon sa bangka. Malaki-laki yung bangka. Ini-explain sa akin ng boatman yung gagawin niya and everything. Sabi ko sa kanya, sabi mo yan, marunong ka naman mag-English Di kahit balubalok sinabi niya in English. Nagkaintindihan sila ng foreigner. So magmula noon, yung foreigners, yung boatman na yung kausap. Hindi na ikaw. Hindi naman kailangan translator Marunong mag-English. Kahit ba... Hindi naman kailangan Shakespearean yung English mo I mean, pupunta lang tayo. We go there, you know? Movie English. Yeah. Pwede. We eat Nanonood naman ng sine yung mga yan. Nanonood ng TV. Di ba? Nakikinig na commercial. Maraming English commercials. Marunong mag-English. Tayo, we're the only English speaking. We're the third largest English speaking. Second na nga ata. Mas marami kasi Pilipino. Tama. Kesa sa... Kahit pa paano po, meron tayo mga ganong plus factor na hindi natin nagagamit for the tourism. Although sinasabi ng BSP, pare, magkakaroon sila ng balance of payment surplus. Okay. Pero yung surplus na yun kaya nagkaroon ng surplus. Ibig sabihin, mas maraming foreign currency pumapasok sa atin kaysa sa lumalabas. Okay. Pero kasama dun sa mga pumapasok, yung mga inuutang natin. Hindi po kinita. Di ba? Magkaiba yun Inutang. May surplus ka nga ng pumapasok na foreign currency, mas mataas yung pumapasok, mas maraming pumapasok kaysa doon sa lumalabas. Yun yung ibig sabihin ng BOP surplus. Pero pag dapat yun, analyzein. Saan nanggagaling yung mga papasok? Kung yan po ay nanggagaling sa exports, tourism, remittance ng mga Pilipino, kinita natin yan. Hindi Anong negative tayo ron. Ibig sabihin, kulang yun kung yun lang maasa. Ang ginawa natin, nangungutang tayo sa labas.
Kaya may Kaya surplus may yung surplus. BOP. Inutang mo yung... Pumasok yung utang eh. kita. Oo. Healthy ba yun? Sustainable ba yun? Ibig sabihin po na sustainable, aasahan ba natin niya palagi? increase, Hindi natin increase maasahan. natin ang tourism, exports, and remittances. Nag-i-increase ba? Yung exports, yun na nga eh. Sa sinasabing nila, hirap na hirap tayo sa exports dahil hindi ayos. Walang link yung ating manufacturing with the agri-sector. Oo, market. Walang link. So, paano? Sa manggagaling yung ating i-export na manufactured goods? Imported raw materials. Wala nangyayari doon. Ang maganda sana sa So, wala sa export. Oo. Wala. Yung OFW, umi-increase nga ng increase yan at consistent nga yan. Pero napakalaki ng requirement natin for foreign exchange. Na hindi kakayanin nung increase ng remittances ng OFW. So, ang sabi nila, tanging pag-asa natin, turismo. Turismo. Kasi andyan may natural product ka Na hindi nangyayari. Oo. Kaya masakit. By the way, ito nga isang caller natin, yung fluvial parades gaya ng Peña Francia, bakit hindi Hindi na namamarket? po-promote Hindi yan. na po promote yan. Ang napakakulay daw. Napakasikat niyan. Oo. Have you been? Oh yeah, sa Peña Francia. Na-attendan ko na yan. Taga Bicol ang nanay ko. Yung Sinulog. Oo, Sinulog. Festival, Ati Festival, mga gano'n. 9:30 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23. Tayo lang meron. Karambola sa DWIZ. Oh, Karambola. Karambola. Tuwing umaga. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Good morning pare sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Ano ba nangyayari dito? Nawawalan ako ng signal Wala signal ba? Oo May maganda kasing ruling ang Supreme Court. Ano ba yung rule? Hindi raw kailangan maglaban yung rape victim para yung nangyari maituring na rape. Okay. That's a good ruling. Oh. Kasi dati, kailangan ipatunayan pa ng nabangka. Kung hindi, mapapatunayan hindi. Paano napapatunayan ng laban? I don't know. Ano ba, may mga Claim physical, versus claim lang hindi, yan. may mga evidence yan, di ba, yung under the fingertips o mga pasa-pasakin o na retrato. Kung may nakatutok na baril sa'yo, maglalaban ka ba? Yun yung punto ng Supreme Court. Okay. So, kayo mga rapist, Nabawasan kayo ng ano. mag-iingat na kayo. Nako. Hindi kasi minsan yung rape, may maraming element. Okay? Hindi naman kailangan by force. Yeah. Di ba? Yung halimbawa, dumating yung lalaki, may mga maraming kasama. Sa takot ng babae. Hindi na nanlaban yun. Isa pa, boss kita. Babae nung boss ng babae. Understood na yan nga yung sexual harassment. Pero Ginamit iba pa yung rape. Ginamit mong iyong posisyon. Pero may rape pa yun. May rape yun. Mga ganun eh. Yun po ang punto ngayon ng... so, mag-ingat ka na, parang Joel. Hindi na. Sobra ka naman By the way, that transcends genders, maaaring babae. Parang yung pelikula ni Michael Douglas. Hindi, lalaki sa lalaki. Yun din. Lalaki. Di ba yung claim ngayon sa Senado na tawag nito? Yung anak nila... Ninyo Mulak, di ba? ewan ko. Oo. Diba? Ano bang kwan niya? Hindi, parang I don't know, yung... para makakuha ng isang role or something, ginamit ang pagkakaposisyon bilang producer or whatever. Okay. Di ba? Hindi ba? Ganon. Teka, hinahanap ko yung aking file na kung saan ko nakita yung ruling na yan Mahalaga dito sa society natin yan. Kasi alam natin dito, pag, di ba, pag may mahirap ka, malamang, di ba, yung mga kasambahay, nangyayari sa kanila yan dahil sa takot. Okay.
Yung mga OFW So parang po na may pinadadala built-in natin. prejudice na against sa kung anong estadong Kasi sa alam mo, wala lipunan. kang kalaban-laban eh. Kung Para ikaw namang ang ano yan, babae. nung panahon ng ano yan, panahon ng Hapon. Ba, nangyayari Oo, ngayon hanggang ngayon may ganun pa rin. Eh di ba yung mga empleyado, yung mga domestics na pinadadala natin sa ibang bayan, nagkakaroon sila ng mga ganyang malulungkot na experience dahil built-in dun sa posisyon, yung sa katayuan mo, Nakakalungkot naman yung ganyan. na baka bumigay ka na lang ka sa takot or what, baka tanggalin ka or kung ano pang gawin sa'yo. Hindi ba? So sa akin may wisdom yung, malaking wisdom nung ruling na Supreme Court na yun. Okay. Kanya lang, hindi pabor sa mga rapist. Kawawa naman yung mga rapist pare, no? Ayos lang yun. Ano? Gusto mo yan? Ha? Ngayon po, yung BSP nagsasalita tungkol dito sa all card, yung national ID. National ID. Mahirap na raw pong ibalik uli yung all card kasi yung BSP tinanggal nila. Yung all card, yun yung kinontrata ng BSP mag-supply ng mga raw materials and everything, ganyan. Para ma-print yung ating national ID. Sabi po ng BSP, nagloko tong all card. Hindi naman nila ginagawa yung kanilang mga, yung kailangan na, yung hinihingi sa kanila ng kontrata. Oo. Kaya kinancel yung kontrata. So, kumbaga, tanggal na kayo. Etong all card, pumunta ngayon sa court at humingi ng TRO. TRO para sila'y Para hindi sila matanggal. doon sa bidding. Naku, Diyos. Permanent. Tapos, eventually, nag-hearing ng permanent injunction. Kumbaga, parang sinasabi ng court, BSP, tanggapin mo pa rin niya kahit hindi mo gusto. Ganun na ibig sabihin doon, di ba? Kasi po, kumbaga, ayaw na ng BSP, meron akong karapatan na tanggalin kita. Dahil Dahil hindi ako natutuwa sa iyong sir. Sa iyong So, compliance mo sa sabi ng court kontrata po natin, ngayon, TRO, teka, mali yan. BSP, tanggapin mo yan kahit ayaw mo. Ganun eh. The reason being Kung ano there may have been extenuating circumstances. Whatever. Kaya hindi na comply ang all cards sa kanilang deliverables. whatever the reason, ang ibig sabihin sa akin ng TRO, tanggapin mo yan kahit ayaw mo. Bakit naman ganun, Oo. Naagrabyado ka na. Kahit hindi ginagawa yung kailangan niyang gawin, Extenuating ang circumstances. argument kasi po nung all card, yan yung kumpanya na wala namang puhunan, nakakuha ng malaking kontrata. Na-expose na yan noon sa mga hearing. Wala namang puhunan yan, nakakuha ng malaking kontrata. Well, anyway, ang NEDA yung dyan Kaya tagal na bitin yan national ID na yan di ba? Parang din yan yung Public Utility Transport Modernization. Tagal-tagal na. Ilang taon na yung national ID na yan, di ba? Hindi po matapos-tapos. Kasi nga, sinabi ng BSP, may problema yung all card. Kaya nila tinanggal. Okay? Ngayon, ang argument ng all card, bago mo ako tanggalin, kailangan i-exhaust muna natin lahat ng means. Ano yung mga means na yun? Sasanib tayo sa arbitration. No matter how long it takes, kailangan matapos yung arbitration. Sabi ng BSP, kailangan na natin itong national ID, di ba? Ikaw ba may national ID ka na? Meron. Ilan? Hindi tinatanggap Isa Ilan? lang. Nung isang taon ko pa nakuha, hindi nire-recognize talaga. Kailangan ilabas ko senior citizen card ko at saka lisensya. Sabi po ng BSP, naglabas sila ng statement ngayon. Dahil nga lumabas yung TRO ng court, sabi niya, any attempt daw na maibalik yung kontrata sa all card,
lalo makakasama daw dyan sa programa ng National ID. Kaya daw na-terminate siya, kaya nila tinanggal yan para mabigyan ng free hand itong PSA. Okay. Makapaghanap ng ibang mga magkokontrata Kaya namang para magawa na yan national ID niya na napakatagal na, hindi pa nagagawa. Hindi raw talagang tagal-tagal na, marami ng demands ang BSP, hindi raw po nadi-deliver nitong all card. Yun lahat ng kinakailangan ng national ID. Pero alam mo naman yung courts natin eh. Ito pa isang problema, pare. Yung mga bagong panganak, kailangan pa i-rehistro dyan eh. Gaano katagal na yan? Okay? Oo. Noong huli silang Anong year ba yun? nag-survey. Oo. So, ilang taon na yun? Mahigit 2017 ata o 2018. Yeah. Nung nag-fill up tayo makapal, so 6 na taon. Okay? Hindi ba kailangan magkaroon na ng registration din yung mga napanganak noon? Diba? Kasi noon lahat ng tao register, lahat magkakaroon ka ng ID. At yung number mo na yon, lifetime number. Kumbaga, yan ang sa Amerika, meron kasing time-honored number na permanent sa iyon. Yun yung SSN. Social Security Number. Kaya lahat ng iyong mga dokumento, nakarehistro, ano yung SSN mo, Social Security Number. Di ba? Kaya lahat ng mga immigrants na punta sa Amerika, yun ang inuuna magkakaroon ng SSN. Social Security Number. Dito po sa atin, na magiging equivalent yun, itong national ID, yung number mo doon, yun ang number mo habang buhay. Diba? So lahat ng record mo, makukonsolidate doon sa number na yun. Yun ang maganda dyan eh. So isang pindutan lang, kita ka na lahat kung sino ka and everything. Ang dami masosolve niyan. Tapos yung red tape, mawawala. Hindi nangyayari yun eh. Dahil nga, sabi mo nga, wala naman data yung... Wala. Walang signature pa nga eh. Okay. Marami daw pong issue na inilalabas itong all card na hindi naman daw po basic do sa kontrata. Kamukha yung arbitration. Sabi ng BSP, ano kami dyan nagpa-participate kami dyan sa arbitration na yan. Yung kasi ang argument ng all card at tuloy-tuloy naman daw yan. Pero ang sinabi ng BSP, confidential yan. Ang proceeding sa arbitration. Pero inilalabas ng all card. Di ba? Kumbaga, may masamang talaka. Itong all card talaga. Ayos sila. Ha? Ayos sila? Naayusan ka doon? Hindi. Lintik na hindi pa nga nakaka-deliver. Na-deliver man na nila. Deliver. Well, may card ako. Hindi naman magamit. Meanwhile, million pa ang wala. Okay. Tapos, meron daw magandang balita sa DNR. Yung coastal cleanup. Naku. Alam mo ba? Narinig mo? Ano ba yun? Marami silang nag-participate. Umabot ng 70,000+ yata eh. Sila ba talaga nag-organize? Pero hindi. DNR, under their, yung banner nila. Pero LGU to at iba-iba eh. SM daw ang marami. SM, may corporate. Okay. SM daw ang marami. Empleyado, tsaka Lahat ng SM all over the Philippines. I'm not faulting a coastal cleanup. Volunteerism yan. Ikaw, ilang beses ka sumali sa ganyan. Meron kami Rotary Club.
Every September po, merong coastal cleanup. Pero ang akin lang, point ko dyan sana naman yung DNR, meron, again, programa na naman, how to reduce talaga yung the use of plastics, yung sachet. Hindi pwedeng clean up ang solusyon Clean up tayo ng natin. clean up. Ang laki naman ng natatapon. Ang ng idea basura. ni Joel, gusto niya, Oo. wag na lang magtapon para wala na i-clean up. Oo. Diba? Masyado ka namang ambisyoso. Kaya Gusto mo nga- pang hilingin sa DNR na Kaya magkaroon ng nagalit ganong si programa. Governor El Rey kay secretary nun dahil teka muna losing the war kagad tayo dapat unahin natin yung Losing the war against plastic. Saan ang gagaling yung basura bago linis tayo na linis panay naman ng Mahigit daw po 350,000 kilos. Ang That's nakolekt ang commendable. garbage, Okay yan. Ayos yan. Nationwide Coastal Cleanup Drive. Okay. Pagkatapos ng cleanup, next year, may cleanup na naman. na naman tayo. Kasi may nagtatapon pa rin Baka mas malala pa next year. Plus, ganito, let's call a spade a spade. Marami to sa malalaking gadambuhalang korporasyon, lalo na yung multinational, sila yung nagpuproduce lalo na yung maliliit na sachet ng ginagamit natin sa araw-araw. Kasi napakadali sa kanila mag-produce niyan. Tayo naman mga Pilipino, ginagamit natin sachet, plastics, di ba? At yan ang nagkakalat sa mga natin, sa ilog, mga dagat, sa mga, di ba, waterways. Yan, nakuha ko yung punto mo Oo Kasi po, pinagyayabang nitong DNR na taon-taon daw nilang ginagawa yung coastal cleanup. Ako na dyan. Ang question doon, bakit kailangan mag-clean up kung ma-address natin yung pagtapon-tapon ng garbage? Yan ba ay sinasadya ng taong bayan na magtapon sa coastal? Palagay ko po hindi Kasi wala tayong programa o policies. Meron tayong batas tungkol sa zero waste. Pero para ma-implement yan, zero waste, hindi po nangyayari. That's a nationwide thing. At pati LGU, kasama dyan dapat. At Pero ang mag-i-initiate under the law, ang DENR. Okay? Nagkaroon ng audit ang COA, pare. Ewan ko kung alam mo to. Ano yun? Paano nangyari dyan? Kung paano ginagawa yung requirement para makuha yung zero waste. Halimbawa, pare, under the law, kailangan bawat barangay merong waste segregation. Okay? MRF, mati. Yung barangay na yung kasi po, lahat ng waste kukolektahin dapat ng barangay at isesegregate. Yung recyclable at saka yung tatapon. Yung itatapon ngayon, ilalagay sa sanitary landfill. Yan po, ayon sa batas yan. Okay. Nag-audit ang COA. Aba, wala pa ata 10% yung gumagawa niyan. Talaga? Oo. And I was so optimistic dahil para nakita ko sa mga probinsya walang- ginagawa nila. Meron. Meron. Pero kukunti lang sila. So, saan napupunta yung basura na hindi nagagamit, hindi na kukolekta, hindi na lalagay sa waste segregation? Saan napupunta? Hulaan niyo lang po. Saan mapupunta yon? Di itatapon kung saan-saan. Di ba? Yan yung dinadampot ngayon ng DENR na pinagmamalaki nila na taon-taon coastal cleanup. ginagawa ng coastal and riverside cleanup. Kung bang ayusin nyo yung hindi magtatapon yung mga tao at gawa ng paraan para, di ba? Sa totoo lang, yung press release na yan, hindi maganda, it doesn't solve anything, it doesn't solve the problem. Hindi, Tago ang lang. press release, ang value nun, may ginagawa sila. May mga volunteerism, may mga volunteers. Na, In answer to the call of the President. Okay? Kasi po ang Presidente, very worried, lagi niya sinasabi, yung climate change, tayo ang number one na apektado niyang climate change. So we have to watch out daw yung ating garbage disposal. wala eh. Kaya bumabaha sa Metro Manila, asama ng drainage na babara. Isa yan sa mga cause ng flooding. Bukod po yun dun sa mahinang-mahina na talaga yung ating infrastructure for
para labanan yung flood. Mga yung ginawa ng SMC ng San Miguel, Dinredge yung Pasig River, tsaka Hindi, magde-dredge uli sila. Mangyayari yan. Oo. Oo, napakalaking bagay nun. May mga ganong pero yung basura na napupunta sa mga bodies of water, nakakabaha po yan. Yan ang sinabi ng presidente. Dahil nag-report yung NDRRMC noong nakakailan tungkol sa bagyo, di ba? Sa mga baha, may mga namatay, may mga landslides. So, sinabihan po ng presidente, kailangan may gawin tayo sa trash disposal, garbage disposal. Kaya po nag-press release ngayon yung DNR at nagkaroon daw sila ng coastal cleanup. In-address yung doon na, yung sa dulo na, yung kalat na. Hindi yung pinagbulan. Yun ang problema natin sa Karambole. So, reaction lang po. Nangyari dito. Kumbaga, hindi sila nag-initiate. Nag-react sila, uy, parang nagagalit ang presidente sa garbage disposal. Meron naman, mag-annual cleanup tayo. Ganun ang nangyari. So, ang statement po ni Secretary Antonio Yulo Loizaga, today, we witnessed an incredible outpouring of support and dedication from Filipinos who deeply care about our environment. Well, let it not be said that she was not enthusiastic and passionate about this thing, you know. Okay din eh. By the way, bro, may isang babanggitin lang ako. Ito medyo dapat hindi. Nung Biyernes... So, I'll see you next year. Huli na lang. Sige, go ahead. I'll see you next year sa clean-up. Na naman? Chayo. Dapat yan. Mga isang taon tayo mag-clean up eh. Hanggat hindi natin na-prevent yung pagtapon ng basura. Ano yung sinasabi? Hindi, sasabihin, okay. Nung Biyernes, pinalad ako nag-seminar yung PRSP. Thank you to Joe Saldariaga. Gines kami dyan sa Lighthouse Meralco. Ano ba yung PR? Public Relations Society of the Philippines. Okay. Marami na pag-usapan. Yung akin, tungkol sa sports, yung mga crisis communications. Napag-usapan, maraming tanong sa audience, yung kay... Yulo. Okay, sabi ko, alam mo kay Yulo, isa na lang. One, parang sa basuren, huwag nyo nang dagdagan ng masamang balita. Okay. Two, si Yulo sana, magsimula ka ng manalo uli para matabunan niya mga masasamang balita. Ang problema, tinitingnan kong balita, tuloy-tuloy pa rin yung toxicity na balita. Yung one, tinanggal siya sa Milo. Two, yung nanay may sinasabi na naman. Three, yung katipan o kasintahan ni Yulo, nagsasalita na naman ang mga salita pa niya. Dapat tumahimik na lang. Tanggalin na yung utang ng loob sa Pilipinas, hindi makakabuti sa bansa nyo yan. Ganun magsalita? Sa amin, sa Australia, wala nang ganyan-ganyan. Taga-Australia ba siya? Akala ko nag-aaral lang siya. Basta sabi niya, kayong mga magulang, tungkulin yung magpaaral at magbuhat ng Ngayon, pag malaki na anak nyo, huwag nyo nang pakialaman. So, sige, dinagdagan pa lalo. Pag ganyan ka, marami kang makakaaway na Maganda Pilipino. naman to si Kaloy Yulo, nagsasalita, alam ko nagkamali ako, hihingi na ako ng tawad sa nanay ko. Kaloy, gawin mo na. At meanwhile, magsimula ka na mag-training at manalo. Ayun. At huwag nyo nang, don't feed anymore sa masamang balita. Thank you. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ang gagandang lalaki. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Nandito na ang ating paparating na bangos. Hindi pala. Wag naman. Hindi pala. Award-winning broadcast journalist Dennis Antinol Jr. sa kanyang Ronda Pilipinas. Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.